Kung sino man ang mananalo sa paligsahan ay siyang mamumuno sa mundo ng masasamang spirito. Ang balita tungkol sa paligsahan ay kumalat sa mundo ng masasamang spirito. At di nagtagal, mga kalahok mula sa mundo ng mga tao, spiritual na mundo at mundo ng masasamang spirito ay nagtipon para sa elimination rounds. At para sa huling kalahok na makakapasok sa susunod na bahagi, haharapin ni Yomi ang anak niyang si Shura. Ang kaguluhan ay nagumpisa na sa pagpapatuloy ng paligsahan. Ang ama laban sa anak. Si Yomi laban kay Shura. Para sa elimination round ng paligsahang ito, mayroon na lang isang lupon na natitira na wala pang nananalo. Yun ay ang ika-34 na lupon kung saan ang magkalaban na mag-abang si Yomi at Shura ay napapabilang. Natitiyak ko na magiging magandang laban ito. Sino kayang mananalo sa laban na ito para makapasok sa susunod na bahagi? Ayan na sila! Yan ang unang malakas na pagsugod mula kay Shura! Biglang nawala si Yomi sa nakapal na usok! Nagawa ko. Anong iningiti-ngiti mo? Huh? Ha? Ah! Hindi! Ang bilis! Hindi sila mahanap ng aming camera! At nabayanan ninyo ang pinakahuling pangyayari sa laban na ito! Talagang mabilis ang batang yan ah. Maliksi rin si Yomi eh. Mana lang siya sama. Anong binabalak ni Yomi? Bakit niya nilalabanan ang kanyang sariling anak? Kung gusto niya magtagumpay, pwede siyang humarap na ibang kalaban. Ano sa palagay mo, Vincent? Tungkol saan? Sa tingin mo ba ay nakahanda talaga si Yomi na mawalang anak niya sa laban na ito? Talaga bang nasisihan siya dito? Hindi ko alam. Marahil ay naiintindihan mo na kung sinong mananalo sa laban nito. Shura, tanggapin mo ang iyong pagkatalo. Shura, Mukhang mayroon ng nanalo! Yun ay talagang kahanga-hangang pagpapakita ng kapangyarihan mula kay Yomi! At dito natatapos ang elimination rounds! Shura, mahusay ang iyong ginawa. Nahuli ko rin siya! Hindi ko inaasahan ang pagsugod mula kay Shura! Ang kanyang malakas na spiritual na kapangyarihan ay sinulungang lugar na ika-34 na lupon! Talaga salbaing bata. Paano niya niloko at tinapos ang kanyang sariling ama? Kahit sino pa nanalo, kakaiba pa rin ang laban na ito. Pasok ako! Ano yun? Ha?
Huwag mo sabihin! Ha? Imposible yun! Wala man lang siyang gasgas kahit isa. Shura, huwag kang magpapadala. Ang pasensya ko ay mayroon ding hangganan. Yun ang hapol ko. Nangako kong lalabanan mo ako sa lahat ng lakas mo, hindi ba? Ang galing nito! Si Yomi ay hindi man lamang nasaktan o nasugatan. Kung ang bata ay bata, ang ama ay siya ng ama. Pareho silang tulad ng makinang pangdigma na nilikha para lumaban. Bakit? Wala. Naaalala ko lang ang paglalaban ninyo ni Haring Ryzen bago siya namatay. Pero mas malala pa pala ito. Pero hindi ko naman itinulak ang aking ama sa kanyang hangganan. Sinungaling! Ha? Bakit? Ha? Sino kayo? Ang ibig mo sabihin, hindi mo kami nakilala? Jericho! Kamusta ka na? Matagal na rin! Anong ginagawa niyo dito? Nandito kami para suportahan ang siyang mag-uugnay sa buong mundo ng masasamang spirito. Yun ay sa prinsipyo lang. Alam mo naman si Master Jericho, ayaw niyang palagpasin ang pagkakataong ito, kaya nandito kami. Tama na! Nagsasalita pa ako! Baliwala sa akin yon. Pero sa sandaling malaman na taga-spiritual na mundo kayo, kumanda kayo makain. Ano ngayon ang gagawin natin? Ayoko ng mga limaw. Ayos lang yun. Ang importante, dumikit kayo sa akin. Ang tapag mo? Bayani ko. At didikit din ako kay Eugene. Handa na sila. Tingnan natin. Ito na ako! Ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay niipon sa kanyang mga kamay. Killer Evil Spirit! Isang segundo bago tumama. Protective Spirit Energy Shield! Hindi! Ha? Hinihigop niya ang aking spiritual na kapangyarihan. Sinimula ni Shura ang kanyang pagsugod! Pero sa nangyayari, mas malaki ang nawawalang enerhiya niya kaysa kay Yomi! Ibig sabihin kaya nito na si Yomi, ang ama, ay mas malamang na mananalo sa laban nito? Alam ko na. Si Shura ay talagang katulad ng kanyang amang si Yomi. At si Yomi ay nakikita ang kanyang sarili sa kanyang anak kung paano siya dati. Talagang magiging magandang laban na ito. Shura, tanggapin mo yung pagkatalo. Tama na, Shura. Ginawa mo na ang iyong makakaya. Pinagmamalaki kita sa laki ng ipinagbago ng iyong kapangyarihan. Kumanda ka! Tatalunin kita! Sumusuko ka na ba?
magpapatalo. Hindi ako magpapatalo. Hindi mo ako matatalo! Shura! Tama. Dapat yung hindi niya inaasahan. Baliwala. Maingat siya. Ang aking amay laging maingat. Ay, ang galing mo! Masyado kang maingat at talento! Kung ikaw ay nahaharap sa isang tunay na mandirigma, baliwala na hanapin ang kanyang kahinaan. Kung gano'n, anong gagawin ko? Kung ang kalaban ay walang pagkakamali, gamitin mo ang sayo. Kung ang kalaban ay walang pagkakamali, gamitin ko ang sakin. Yun ang gagawin ko. Ha? Buburihin niya ang aking mga palatandaan sa kanyang mga kilos at susubukan na lutuin ako. Nandiyan ka ba? Talagang makulit na bata. Ha? Itong sayo! Dito ka mawawala! Hinigop niya ulit ang aking spiritual na kapangyarihan at alam niya ang lahat ng kilos ko. Hindi ko siya matatalo. Anong problema? Hindi mo man lang ba ako susugurin? Kung ganon, ako naman ngayon. Nakita niyo ba yun? Si Yomi ay inumpisahan na ang kanyang pagsugod! Isang walang awang pagsugod laban sa kanyang sariling anak! Teka. Masyado siyang marahas sa bata. Talagang tatapusin niya ang kanyang sariling anak! Hindi na talaga biro yan ngayon. Hindi! Ay, Shura, tanggapin mo ang iyong pagkatalo. hindi! Kailangang tapusin natin! Yan ang napagkasunduan natin! Seryosong laban to! Ha? Tumigil ka! Hindi ka dapat mangarap man lang na magkaroon ng isang seryosong laban sa akin. Hindi mo ba alam kung paano ko sinusubukang pigilan ng kapangyarihan ko para hindi kita masaktan? Kung pipiliin mo ang malagim na katapusan, marahil ay iyon na nga ang iyong tadhana. Ito na ang huling beses. Isang huling alok. Shura, tanggapin mo ang iyong pagkatalo. Sumusuko na ako, Papa! Narinig niyo? Sumusuko ng batang si Shura! At doon nagtatapos ang laban para sa ika-34 na lupon at sa listahan ng mga kaluhak para sa susunod na bahagi ay kasali si Yomi!
Mukhang ninenervous si Eugene ah. Hindi na siya bata, para maya. Sa lahat ng mga kalahok na nakalusot sa unang bahagi, marahil ang iba sa inyo ay handa ng lumaban at mamatay sa pakikipaglaban. Pero ang totoo, sana ay walang gaanong magiging biktima. Hindi natin mararamdaman ang tunay na tamis ng tagumpay kung ang kalaban ay patay na. Di bale, alam kong lahat kayo ay lumaban na mabuti. Para makarating dito sa bahaging ito, marami na rin akong napagdaanan. Pero ang totoo, hindi ako siguradong mananalo ako ngayon sa paligsahan na ito. Tinatanggap na niya ang kanyang pagkatalo. Pero sa tingin ko kung 2 taon mula ngayon, siguradong panalo ako. Siyempre, narito tayo para pumili ng mananalo. Kung ang mananalo ay magpapasyang wala ng paligsahan, doon na ito matatapos. Pero kung itutuloy ang paligsahan sa regular na panahon, tingin ko mas mabuti yon sa pagpili ng pinuno tulad ng eleksyon ng presidente. Papa, Sa susunod, isa ka na sa pangunahing kalahok sa paligsahan. Hindi sa nagsisentimiento ako, pero nararamdaman ko kung sino man ang mananalo sa paligsahan na ito ay siyang karapat-dapat. Mula sa ngayon, ibigay na natin ang lahat! Kung ganon, yan ang hudyat ng umpisa ng main event. Para sa main event, ang 128 kalahok na nanalo sa elimination round ay hahatiin sa 4 na lupon. Mula doon, ang mga kalahok ay paparis at itatapon sa mga kalahok mula sa tatlong lupon. Ang mga mananalo at matatalo ay pipiliin sa prosesong yan. Kung ganon, huwag na nating patagalin. Para sa unang laban sa Block A, si Eugene laban kay Nekotamo. Umpisahan na! Ang laking pusa! Narinig kong bukod kina Yomi at Mokori. Marami pang makapangyarihang nilalang ang nagtatalo dito sa mundo ng masasamang spirito. Dapat malaman ni Eugene na hindi magiging madali ito. Ginamit ni Nekotamo ang kanyang kapangyarihan para palakihin ang sarili at ngayon siya higante na! Nakatayo lang ba si Eugene dahil nakaramdam niya wala siya magagawa laban sa higante? Kumakaba ang mga kuko ni Nekotamo! Eugene, huwag ka basta-basta magpatalo! Eugene! Eugene! Tapos na! Bumagsak si Nekotamo! Tapos na! May pagkakataon na si Eugene na harapin ang susunod na kalaban! Ayos! Hindi talaga makapaghintay si Eugene na talunin ng kalaban. ganun din dapat ang gawin mo. Huwag kang mag-aksaya ng oras, lalo na sa mahihinang kalaban. Dapat tapusin mo agad ang laban. Bah, syempre naman. Papa, ang taong yun ay wala man lang paraan. Mukhang siya'y lumalaban lang. Tama yon. Mukhang isang katuwaan lang para sa kanya ang paligsahan na to. Shura, alam kong hindi talaga ako ang gusto mong makalaban, kundi si Eugene. Eto na ngayon! Nagsimula na ang masalimuot na paligsahan sa mundo ng masasamang spirito. Kanino kaya sa maraming kalahok ngingiti ang tagumpay? Fighters have moved on from the preliminary matches to the main tournament as the search for the next king of Demon World continues. First up to fight was Yusuke and Nekotama. The battle quickly grew into something much more than anyone thought Yusuke could handle.
But victory came fast for the ex-spirit detective. Now, deep into the main tournament, dozens of skilled fighters continue to tear at each other, each with his own dream of kingdom. Ang mga kalahok sa paligsahan. Evil Spirit Technique! Ikaw na ang bahala sa taong yan! Spirit Fire Technique! Ano? Kumusta na? Natalo si Suzuki. Masyadong malakas ang kalaban. Kala ko talaga kaya niya yung kalaban. Sama mo natin si Shiwa Kamaro! Manalo na sila sa kapit para sa Black Day! May mas magaling talaga kahit kanino. Tama ka dyan, Eugene. Hindi ko naisip yun hanggang sa matalo ko sa iba kong laban. Tama ka. Sige! Ako naman ang susunod! Eugene, dapat magkaharap ulit tayo, kaya huwag ka magpapatalo, ha? Oo ba? Gagawin ko ang lahat. Sige! Aalis na ako! Hindi siya nagbago. Pero mas malakas siya ngayon kaysa dati. At ngayon, tingnan naman natin ang Black Eight kung saan handa ng mga kaluhok na magkumpisa para sa kanilang laban! Tiyak na isa na namang magandang laban ito! Ano kayang meron siya? Hindi siya mukhang malakas pero may nakatagong kapangyarihan sa loob niya. Baka matalo ko kung hindi ako mag-iisip. Sandali lang! Nakakaabala ng batang yan. Hindi ko siya masisisi. Masyado ako maganda at mabait pa. Hintay mo ako! Sandali lang! Ano ka ba? Ha? Chu! Ringo, tama na ang pagsunod mo sa mga babae at suportahan mo na lang ang mga kaibigan natin, ha? Ha? Nagsalita ang magaling! Ha? Ano? Ano ba sinasabi mo? Panonoorin ko si Jin hanggang sa talunin niyang kalaban. Eh di ba ganyan ka naman palagi kapag sinusumpo ka? At ngayon, umpisahan na! Ginagamit mong hangin. Magiging magandang laban to. Malakas na hangin ang gagawin ko sa'yo ngayon. Sariwang hangin. Parang naaamoy ko na ang tagumpay ko sa laban na ito. Sige, ngayon na. Umpisa na natin ang laban. Yeah! Huh? Isang napakabilis at napakahusay na pagsugod mula kay Souka! Lalong gumaganda ang laban habang tumatagal ito! Nahuli mo ako dun, ah. Yun ang paraan ko ng pagpapakilala sa'yo. Bale, sa susunod mas malakas pa doon. Masyado ka madaldal. Kung yan ang gusto mo, ayos na sa akin. Gagamitin ng Jin ang hangin para magpahinga sa itaas! Sa mataas na lugar! Sige, ako naman ngayon. Huh? Nawala siya. Nasaan na kaya siya nagpunta? Anong tinitingnan mo dyan? Pero paano ka napunta dito? Ito na ang gana na makatulad mo. Hindi mo na malalampasan pa ang bilis ng hangin. Hindi masama. Pwede na yan. Ginagawa kayo ni Jin ang kanyang pagsugod laban din sa ulo sa itaas! Salamat sa ating mga kamera na papanood natin ang nangyayari sa itaas! Hindi ako makapaniwalang nakikipaglaro lang siya kay Jinda. Malakas ang dating kasama ng aking ama. Kasama siya ng iyong ama? Kaya pala.
Mukha yatang nahihirapan ng kaibigan mo, Vincent. Sinong kaibigan? Huh? Sa isang kompetisyon, walang magkakaibigan. Ganun ba? Ibig sabihin ba nun baliwala sa'yo kung sinong kalaban? Siyempre naman. Sumusobra ka na! Tapusin na natin to! Ha? Ano? Kumanda ka ngayon! Super Tornado Power Out! Hindi ako dapat matalo sa laban na ito. Kailangan makaharap ko ulit si Eugene kahit anong mangyari. Ganun ba? Nakakaawa ka naman. Nasaan na siya? Matatalo ka na ngayon dito. Jinda. Nasiyahan ako makipaglaban sa'yo. Pero mukhang ako yata makakalaban ni Eugene. Looks like Jen might be down, but with Soketsu having that much difference in power, it's not surprising. Hindi maaari. Kaya ko pa lumaban. Makakagulat ka. Hindi pa ako nakakarap na isang matibay na kalaban mula kay Ryzen. Huh? Ang hangin. Ano, gusto mo pa lumaban? Bakit hindi? Anong kabuluhan ang itinuro sa amin ni Master Jeremiah at Denise? Kung matatalo ako ng ganito lang, hindi ako matatalo ngayon. Hindi! Magda ka! Hindi pa tapos ang laban na ito! Pero mukhang wala nang magawa si Jinda na ngayon ay nanghihilala sa harap ni Souka! Ganyan din ako noong panahon ng aking kabataan. Ano sinabi mo? Mga 1,500 taon na nakakaraan. Lumaban ako kay Ryzen. Hindi ko rin matanggap ang pagkatalo tulad na nangyayari sa'yo ngayon. Alam ko matatalo ako. Ibig sabihin, natalo na ako pero masaya ako na nagkaroon ako ng pagkakataon na lumaban kay Ryzen. Tatalunin ko sa balang araw. Gusto kong labanan si Ryzen ng isa pang beses. Mula noon ay inisip ko na yun hanggang ngayon. Kaya lang tapos na si Ryzen. Oo, tama ka. Ginawa mo ang lahat para makasali sa torneo para magkaroon ng pagkakataon na labanan ng anak ni Ryzen. Ganon din ang nararamdaman ko dati. Tama ka dyan. Kaya bibigyan ko siya ngayon ng bagay na hindi niya makakalimutan. Sinabi ko na eh. Nagbago tuloy yung isip ko. Tatalunin kita sa lahat ng lakas ko. Ha? Magaling siya. Matagal-tagal na rin ako hindi nakakarap na isang katulad niya. Alam ko ang nararamdaman mo. Tutuparin kung gusto mo. Lalabanan ko ang anak ni Ryzen para sa'yo. Imposible. Ako lalabang kay Eugene. Ako lang. Abat, buhay pa siya. Paano kaya niya nakayanan ng mga pagsugod na yun? Gawin natin ulit to. Sige, lumapit ka! Eto na ako! Sandali lang! Mukhang hinimatay to! Hinimatay si Jinda habang nakatayo siya! Isang kahanga-hanga at matapang na kalaho! Determinado talaga siyang manalo dito! Manong laban ah! Imposible yan! Sikat na sikat ka, Eugene. Ganun ba? Dahil hinimatay si Jinda at hindi tinapos ang laban, ang panalo ay si Souka! Tayo na. Lalaban pa ako. Pambihira.
Ibang klase talaga siya. Sa Black D, ang laban ni Tori at Hugo ay lalong umiinit! Ang mga kaluhok ay pinapayagan na pumili ng lugar kung saan nila gusto maglaban! Sa paligsahang ito, pinapayagan sila kahit saan para mabigay nilang lahat ng kapangyarihan nila sa laban! At ngayon, sa lugar na ito na malapit sa lawa, sino kaluhok ang nakakalamang? Bakit, Toryo? Hindi mo pa ba ipapakita ang pinakamagaling mong paraan? Hindi ko naisip na gagamitin ko ang paraan na ito sa bahaging ito. Ayan! Makikita na nila ang natatanging paraan ni Toryo! Dahil dito, makokontrol niya ang pagkilos ng kalaban. Anong binabalak ni Hugo? Ba't hindi ba siya sumusugod? Huh? Natsumi? Kasama ka ng isang yun? Paano naman nangyari yun? Siya na ba ngayon ang kasintahan mo? Hindi ko siya kasintahan. Kambal ko. Ganun ba? Pero sayang. Si Toryo ang mananalo sa laban na ito eh. Sa ngayon, maaaring oo. Sa ngayon? Ang ganda niya. Sabi ko na eh. Nandito ka lang pala, Ringo! Ang nakababatang kapatid ng gusto mo ay lumalaban sa Black A ngayon! Ah, talaga? Oo, totoo yon. Ah, sino nakababatang kapatid niya? Ayun, nasa kanang itaas ng monitor. Nakababatang kapatid ni Sasaya! Huwag kang magpapatalo! Ako si Ringo, ang bago mong nakakatandang kapatid na lalaki sumusuporta sa'yo! Teka, siya ba talaga nakababatang kapatid ni Sasaya? Siyempre hindi, niloloko ko lang. Biro lang yun, kinagat mo naman. Hindi ko nakuha eh. Humahanga ako sa kakayahan mo na gawing yelo ang lawa na ito. At sa bilis mo, talagang mabilis ka. Ha! Ipapakita ko sa iyong hindi lang yun ang kaya ko. Ano ito? Ang lakas ko! Ang yelo ko ay sumisipsip ng kapangyarihan. Kahit gaano pa ito kalakas. Kapag tinamaan ka ng yelo ko, paliwala ang lakas ng kapangyarihan mo. Matalino ka dahil dito ay makokontrol mo ang lahat ng mga kilos ko. Nakulong yung Tori sa Hugo sa yelo at binibigyan ng anumang pagsugod mula kay Hugo! Ngayon, tanggapin mo ito! Magaling si Toryo. Oo, pambihira siya. Lumakas lalo ang kapangyarihan niya. Yun ay dahil sumailalim sila sa pagsasanib para talunin ka. Nakakataba naman ang puso yan. Kaya lang, marami pang nilalang dyan na mas malakas kaysa sa akin. Tama ka. Pero gusto ko nilang labanan hindi dahil sa lakas mo. Kundi may iba pa silang dahilan, Eugene. Ha? Bago nag-umpisa itong paligsahan, sinabi niya sa akin, Para sa isang dating espiya ng mundong ito tulad ko, bigla kong nakita ang liwanag. Halos kapareho ng pagiging malaya. Ang pagnanasa kong makaharap kayo ulit sa laban. Toryo, tulad ng sinabi mo sa akin dati, Dennis, may hinahanap tayong bagay matapos ang liwanag.
ang itaya ang buhay hanggang sa huli, ang lumaban sa lahat ng iyong lakas. Gusto kong lumaban tulad ninyo. Si Eugene, ikaw, si Vincent at si Alfred. Pagkatapos nun, pakiramdam ko, mahahanap ko na ang liwanag. Tumawa ka kung gusto mo. Bansagan mo na akong baliw. Pero walang dudang kayo ang lumikha sa akin. Kayo ang dahilan kaya ako nagkaganito. Ang determinasyon nilang lumaban, tulad ng sayo, sa akin, pati na rin kay Alfred at pati na rin kay Vincent. Ha? Yan ang iniisip ni sa laban? Ibang klaseng pag-iisip yan ah. Sabi ko na nga ba, yun ang sasabihin mo. Oras na para tapusin ito. Manda ka! Eto na! Inilabas na rin ni Tori ang kanyang espadang yelo at handa na siyang tapusin ang laban! Hindi ako maaaring tumayo lang dito at tanggapin ang pagkatalo. Ano? Pinigilan mo lang ang iyong kapangyarihan? Ah, hindi. Yun lang talaga. Hindi na kita gugulatin. Pero bakit kumikislap ang iyong mga mata? Ha? Yun ay dahil, tulad mo, ayoko rin matalo sa laban! Ang bilis sila pareho! Mahirap panoorin ang mga kilos na ginagawa nila! Sino kaya sa kanilang dalawa mananalo? Toryo, pati ako nahihirapang manood. Bilib na ako. Pinaniwala mo akong madali kitang matatalo. Ngunit gusto kong ipaalam sa'yo, hindi ko kailangan ng ganun palabas. Gusto ko lang ng magandang laban. Pero isang delikadong ideya yon. Isa kang mahusay na manlalaro. Ikaw rin. Ikinagagalak kong labanan ka. Inubos mo lahat ng enerhiya ko. Ulitin natin to sa ibang araw. Toryo! Huwag mo akong piliting sayangin pa ang lakas ko. Kakailanganin ko ito sa susunod na laban. Mga kaibigan, isang pambihirang panalo sa Black Bee para kay Hugo! Muntik na yun. Hindi. Kontento na si Tori sa paglaban na ginawa niya. Ha? Tingnan mo mukha niya. Tama ka. Ang mga kalahok na gustong harapin si Eugene mula sa palaro ng kabilang daigdig at ang mga gustong bumawi kay Ryzen. Ito ba ang mga klase ng mga manlalaro na nag-ipon dito sa paligsahan? Kung magkakaroon tayo ng maraming paligsahan, ang mundong ito ay magbabago. Ano yun? May sinasabi ka ba? Wala. Yun lang muna para sa unang bahagi ng paligsahan! Mga kalawak para sa susunod na mga laban, magsihanda na kayo! Magbabalik kami mamaya para sa pagpapatuloy ng paligsahan! Sige, Eugene. Oo. Dennis, huwag kang magpapatalo. Ikaw rin. Darating ang araw na harapin mo si Yomi. Kaya maghanda ka. Akong bahala doon. Mas malakas, mas umiinit ako. Ikaw talaga. Ang mga laban na hindi laging kaaya-aya. Mula dito, magiging mahirap na ang lahat. Ang mga kalahok na nagmula sa palaro ng kabilang daigdig ay hindi naging matagumpay sa kanilang mga naging laban. Pero sa mga nanalo, sila ay talagang mahuhusay. Ano ang may papakita ni Eugene at ng iba pang mga kalahok sa darating pang mga laban?
main battles of the Demon World Unification Tournament have begun. Although each fighter has proved himself worthy in the ring, many of the favorite warriors have been disqualified following defeat. Chu, Rinku, Shishiwakamaru, and Suzuka, as well as Jin and Toya, have all had to take their seats on the sidelines. Having seen the fiercest showdowns ever presented in a tournament arena, all eyes watch, wondering what kind of excitement round 2 will bring. Ang paghiwalay ni Dennis sa nakaraan. Hello, Mother? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Huwag mo akong alalahanin. Pangako, makikinig na ako sa iyo mula ngayon. Gusto ko lang mag-isip para sa aking magiging kinabukasan sa darating na panahon. Opo. Babalik na ako pagkatapos ng 2 linggo. Kamusta na ang lahat dyan? Talaga? Ang puno ng cherry. Naaalala kong inaakyat ko yun dati. Nung maliit pa ako. Sige po. Tatawag po ulit ako. Alis na po ako ngayon. Kumusta na lang po sa lahat? At ngayon, sa pagpapatuloy ng susunod na laban ng paligsahan, isa na naman pagtatapat na kapangyarihan ng dalawang magagaling na kalahok sa Black Beast si Dennis laban kay Shigure! Ang ating mga susunod na kalahok, ang kampyon ng ika-67 lupon, si Dennis, laban sa kampyon mula sa ika-13 lupon, si Shigure. Tumuloy na kayo sa dausan para sa susunod na laban. Inuulit ko, si Dennis at Shigure. Tumuloy kayong dalawa sa dausan para sa susunod na laban. Yomi? Noong araw na yon, nang si Eugene ay lumapit sa akin para makipag-usap, hindi ka nagdalawang isip. Hiniling mo sa akin na isipin ko ang sinabi niya. May binabalak ka. Alam mong habang si Mukuro ay may kinalaman dito, hindi ko maaaring basta na lang natapusin kayong lahat. Mali ka. Talaga? Pinagtaksilan mo ko hanggang sa puntong itaya mo ang iyong buhay. May papaliwanag ko yun. Hindi na kailangan. Talagang napagbago ako ni Eugene. Naisip ko ang tunay na kakayahan ko dahil dito. Nagbabago ang mga nilalang. Nagbabago rin ang lahat. Ngayon, ipakita mo sa akin ang iyong tunay na lakas. At ngayon, para sa susunod na laban, panoorin natin ang dalawang kalahok mula sa Black Beast! Sa sandatang hawak niya sa kanyang kamay, si Shigure kasama-sampo ng mundo ng mga naiibang espiritu. Yoda, ipaliwanag mo nga! Siya ay kabilang sa espesyal na hukbo ng mundo ng mga naibang espiritu at ang sandatang hawak niya ay mahusay at delikado. At ito'y ginagamit niya sa pag-opera sa mga sugatan o mga napinsala na sundalo. Wala kang kakayahan na gamitin ang sandatang ito, lalo na't kung wala kang magaling na kamay. Maraming kahangahangang kwento tungkol kay Shigure at sandata na ginagamit sa pagliligtas sa pagkitilang buhay.
Yun. Ang hindi ko alam. Marahil, siya lang ang tanging may alam ng kanyang tunay na kakayahan. Ano sa tingin mo, Vincent? Ewan. Sige! Handa na ngayon ang mga manlalaro para maglaban! Ano ba naman? Sige na, Dennis! Kaya mo yan! Umpisahan na! Bruce Whip! Magaling ka. At mukhang mahinahon. Hindi ka makakalaban kung hindi ka lalapit sa akin. Hindi mo mapipigilan ang kapangyarihan ng sandatang ito. Kung hindi ka matapang para harapin ito, wala pang nakakaligtas dito sa sandatang ginagamit ko. Ayan! Ginagamit na ngayon ni Shigure ang sandata niya laban kay Derry! Talaga malakas ang sandatang yun! Si Derry ngayon ay iniiwasan na matamaan ang sandatang yun! Baliwala. Sa maraming taon, pinagpapasyahan ko kung sino mabubuhay o mawawala. Kung mag-oopera ako o hindi sa mga nangangailangan. Pero nakikita ko sa mga mata mo, hindi ka pa handang labanan ako. Anong gumugulo sa'yo ngayon? Bakit? Sabihin mo sa akin kung ano ang gumugulo sa'yo. Oo. Marahil tama ka. Hindi pa ako handa pero wag na nating pag-usapan yun. Wind! Flower! Circle Technique! Mabihira! Pinipigilan ng sandata ni Shigure ang Wind Flower Circle Technique ni Derry! Akin ka ngayon! Akin ka ngayon! Tapos na! Sa ngayon, ang screen ay natin pa na makapanausok at wala na tayo halos makita! Ano na kayang nangyari sa kanilang dalawa? Camera girl, makiayos na ang camera? Aba, si Shigure! Ang tanging alam natin ay wala kahit saan sa screen si Dennis! Si Shigure lang ang nakatayo! Maaari kayang siya ay kinapusan ng malakas sa sandatang yun? Ha? Ano na kayang nangyayari? Kakaibang spiritual na kapangyarihan ang pumapalibog ni Shigure! Siya na kaya yun?
Ganyan nga, Dennis. Ipakita mo sa akin ang tunay mong kapangyarihan. Yoda, nagpalit ng anyo si Dennis bilang taong lobo! Tama. Mukhang ang pagpapalit ni Dennis ay dahil sa malakas na pakiramdam, tulad ng galit, kalungkutan o kaya malalim na pakiramdam ng kabiguan o takot. Siya ay hindi natin dapat ikumpara sa isang ordinaryong lobo. Yan talaga ang tunay niyang pagkatao. Malakas, delikado at mabilis. Alam mo, kakaibang laban na ngayon ang mapapanood natin. Yan pala ang tunay na kapangyarihan ni Dennis! Hindi. Ha? Anong sabi mo? Nagkataon lang ang lahat ng iyon. Sa tingin ko, hindi niya sinadya na magpalit ng anyo. Maganda ito. Iniisip ko lang na manatili lang sa mundo ng isang gabi. Binalak kong umalis agad. Pero mula nung araw na yun, nakilala na ako bilang si Dennis. Doon nagsimula ang lahat. Dennis, ano nangyari sa'yo? Nasaktan ka ba? Ang babaeng yun, siya na ang kinamulatan ko bilang ina. Dennis, nakita mo na bang umiyak ang iyong ina ng dahil sa'yo? Maniwala ka, wala nang masasakit pa doon. Vincent, Eugene, Alfred. Wala akong bala kumampi kahit kanino sa inyo. Iba na talaga ako mula nung makilala ko kayo. Ayoko mabuhay sa mga takot ko. Bakit hindi ka sumusugod? Anong binabalak mo? Ha? Ano kaya ang bumibigil kay Dennis para sugurin si Shigure? Nagpalitan niya na siya bilang lobo pero sinayang niya pagkakataon na sugurin ang kalaban! Ngayon ay bumalik na naman siya sa kanyang dating anyo! Gusto mo bang tapusin natin ang laban sa ganyang anyo mo? Kung ganoon, tutuparin ko ang iyong kagustuhan. Wala. Wala akong intensyon na pigilan ang aking kapangyarihan. Gusto ko lang panatilihin ang aking pinakamahalagang bahagi ng aking sarili. Dennis, anong nangyayari sa'yo? Kung ganoon, dapat na nating tapusin ang laban ng ito! Dennis! Bakit? Sumusuko ka na ba? Dennis, ano nangyayari sa'yo? Gawin mo na ang pagsugod mo bago bumalik ka sa data ni Siguro sa kamay niya. Wala nang ibang paraan. Ano pang hinihintay mo? Bilisan mo! Imposible nang pigilan ng sandatang yun kapag nasa kamay na niya. Imposible na! Hindi pala siya magaling sa mga sandata. Anong gagawin mo? Dennis! Anong binabalak mo? Hindi mo alam ito, pero itinanim ko yung mga butong yan kanina. Mukhang gusto na nilang tumubo.
May kakayahan ka palang gamitin ang iyong mga halaman kahit na may pinsala ang iyong katawang tao. Ang paraan ko ay wala sa aking katawan na lobo. Maganda ito! Nagawa ni Dennis na itanim ang mga butong para tabububi ang gubat at may pinsala siya! Ano kaya binabalak niya ngayon? Biglang naging gubad ang paligid na pinaglalabanan nila! Ha? Yun nga, sa makapal at malalim na ugat ng mga punong itinanim niya, posibleng mapipigilan niya ang sandata ni Shigure. Kahanga-hanga! Dennis. Tapos ka na! Magbabayad ka ngayon sa akin! Ako ang mananalo! Dennis! Hindi. Shigure, Maganda ito. Dennis, tumutubo bang bulaklak nito sa inyong bayan? oo. Ganun ba? Shigure, wag! Ang isang mandirigma ay hindi natatalo. Pupunta na ako sa aking tadhana. Hindi natanggap ni Shigure ang kanyang pagkatalo kaya niya ginawa yun! Wala na siya ngayon! Ayun doon! Sino kasama niya? Yomi. Dennis, tinapon mo na ba? Ang iyong tunay na sarili bilang isang taong lobo. Hindi. Wala akong isinuko. Wala kahit kailan. The Demon World Tournament comes with a hefty prize. Its winner will become the king of the entire Demon World. Yusuke's friends from the past were beaten one by one.
Then moving to round 2, Kurama faced Shigure, the infamous surgeon who implanted Hiei with the Jagan Eye. Trying to sever his connections to his dark past, Kurama refused to summon his full demon form, Yoko. By the numbers, Kurama was gravely outmatched, but through heart and wits, he has narrowly prevailed. Ang paghaharap ni Vincent at Mokoro. Ay, hindi ko inaasahan na gano'n ang pakikipaglaban ni Dennis. Baka ubos na ang spiritual na kapangyarihan niya. Nag-aalala ako sa susunod na laban niya. Oo, pero mas nag-aalala ako sa magiging laban ni Eugene. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari. Ano sa palagay mo? Sino kaya ang susunod na maglalaban? Teka, titingnan ko. Teka, tapos na to. Ito rin. Hindi ko talaga alam pero palagay ko sa Black D. Ngayon, sa susunod na laban sa Black D ay sa pagitan nila Vincent at Mokoro. Mukhang ganda-ganda na si Vincent para sa laban. Pabor para sa atin ang pagugrupo na ito. Magagaling na kalahok sa isang grupo ang nagpapalakas dito. Sana, huwag kang mag-isip ng ganyan, ano? Pero, Siya nga pala, nanalo ka ba? kasi, Di bale, tumahimik na lang tayo at manood. Dennis, pumasok ka na at magpahinga. Siya nga naman, kailangan mo ng balik ang iyong lakas. Tayo na. Hindi na. Pabayaan niya na lang akong mag-isa dito. Hindi mabuti yun. Gusto kong makita ang labanan nila Vincent at Mokoro. Kung ganon, panoorin na natin ang laban nila Vincent at Mokoro. Vincent, nahanap mo na ba ang sagot? Sinabi mo na nahanap mo ng dahilan para mabuhay pero Hindi na kailangan ng kasagutan. Baliwala na sa akin kung may sagot o wala. ganun ba? Sa iyong pakiramdam at sa iyong ugali, sa mga ito ako pinakakomportable. Sa susunod, sana ganun ka rin sa akin. Itinapon ako mula nang ako'y pinanganak. Hindi nakapagtatakang ayaw nila sa akin. Nang magkaisip na ako'y nakatago na sa mga rehas at kadena na hindi man lang kilala ang aking mga magulang o kung sino akong talaga. At hindi ko alam kung anong kalayaan. Pinilit kong takasan ang aking pagkatao, ang aking nakaraan. Pero kahit anong gawin ko, nanatili pa rin ang mga kadena. Kaya ipinasya kong itago ito bilang alaala ng aking hirap at pasakit.
Kahit ngayon, nasa kamay ko pa rin ito. Mula noon, sumunod ang mga araw ng pakikipaglaban. Lumaban ako na may galit sa loob ko. Nagpatuloy akong lumaban na baliwala sa akin kung anong mangyayari sa akin para lang manalo. Di nagtagal, nagkaroon ako ng mga tagasunod. At naging isa sa karibal si Ryzen. Umpisa na natin. Anong dahilan mo para mabuhay? Katulad lamang kita. Hindi mo maisaayos ang iyong nakaraan at hindi ka rin makapagpatuloy. Pareho lang tayong dalawa. Hindi natin alam kung paano magmahal at kung paano mahalin. Ang meron lang tayo ay ang manhid na puso. At dahil sa lahat ng mga ito, nabubuhay tayo na nagre-rebelde. Pero hindi ko maintindihan kung bakit gusto kita. Sa huli ay mawawala tayo nang hindi man lang kilala ang ating mga sarili. Ang lakas! Talagang nakakapagtaka naman. Anong ibig niyo sabihin, Boss Jericho? Para kasi ng mga pag-uusap at paglalaban na nangyayari ay sa isipan lamang nila. Mukuro, bakit hindi mo pa ilabas ang lahat ng lakas mo? Hindi mo ba napalaya ang sarili mo sa pagkapanalo sa mga laban? Sigurado kung lubos na ikinararangal mo yun. O baka naman meron kang hindi maialis sa iyong sarili, kaya ganon. Tama na. Nawala na siguro ang lakas mong lumaban. At kung may natitira pa sa'yo, yun ay pagiging mahina. Mahina ka na ngayon. Kawawa ka naman, Mukuro. Napakagaling at magsugod mula kay Mokoro! Manta ka. Ang Black Flame Technique.
Black Flame Technique. Nakapagtataka para sa isang tulad mo na ipinanganak sa bayan ng yelo na matutunan ang paraan ng apoy. Tama yun. Mula nang ipinanganak ako, sinimulan ko na maging dalubhasa sa paraang ito. Para tunawin ang bayan ng yelo na nagpatapon sa akin. Galit ka sa bayan yun? Hindi siguro. Vincent, hindi ka naman talaga nagkaroon ng galit sa sarili mo. Hindi galit ang nararamdaman mo para sa bayan yan kung hindi pagnanasa. Aminin mo sa iyong sarili, Vincent. Bakit hindi mo ba matanggap ang katotohanan? Gagamitin na ang kanyang pisikal na lakas. Kaya ni Vincent na gamitin na lang ang kanyang physical na lakas! Mukhang mananalo si Vincent sa laban. Hindi sumusugod ang kanyang kalaban. Ganun ba? Pero sa tingin ko mukhang ang kalaban niya nananalo. Ano? Kung hindi mo pa rin ako matalo ngayon, gamitin mo lang iyong pangatlong mata. Ang ipinalagay mo kay Shigure. Natatandaan mo ba? Ang pangatlong mata. Ipinalagay mo ba ito para hanapin ang perlas? O para gamitin ito para makita ang mga hindi mo dapat makita? Tama yan. Kailangan mong malaman kung sino kang tapa. Tama, Vincent. Ano ang sinag na yun? Hiniwa niya ang espasyo. Hiniwa? Matagal ko na itong nabalitaan. Ang kapangyarihan ni Mokoro ay kayang humiwa ng espasyo. Ano mangyayari ngayon? Walang pag-asa makakaiwas ang tatamaan ng linyang ito. Napakalakas ng kanyang kamay na nakakahiwa ito ng espasyo. Vincent, ang mga espasyong nahiwa niya ay nananatiling nandoon. At kapag nadikit ka dito, sigurado mahihiwa ka rin. Ayoko nang tumagal pa ang laban na ito. Kung magtatagal pa ito, mas maliit na espasyo na lang ang gagalawan mo. Anong gagawin mo ngayon, Vincent? Mukhang baliwala ng pagtakas sa iyong mga kamay mo, Kuro. Kailangan ko na sigurong gamitin ito. Ano ito? Ito ang tunay na apoy ng mundo ng mga spirito. At kapag ginamit ko ito dito sa mundong ito, sigurado ako magiging malakas ito at mas malupit. Hindi ako makapaniwalang sa isang anak ng bayan ng yelo ay may kinalaman sa apoy. Ipakita mo sa akin. Ang totoo, ayoko talagang gamitin ang paraan na ito sa iyo, Mokuro.
Black Flame Dragon Technique! Bakit di siya gumagalaw? Kontento ka na ba ngayon, Vincent? Ang paraang yon ay sobra para sa iyo, na ipinanganak sa bayan ng Yelo. Maaring katumbas nito ang iyong buhay at katawan. Vincent, ito ay iyong pagkatalo. Tatanggapin ko yun. Pero sa ngayon lang. Narinig niyo ba yun, mga kaibigan? Ito'y tagumpay para kay Mukuro! Tinanggapin ni Vincent ang kanyang pagkatalo sa labang ito! Natalo ni Mukuro si Vincent. Hindi ako makapaniwala. Hindi umubra ang kanyang Black Flame Dragon Technique. Maaring ganun nga. Pero mukhang kontento na silang dalawa. Vincent. Kahanga-hanga silang dalawa. Vincent, ngayon huwag mong sabihin ang dahilan mo para mabuhay ay ang talunin ako balang araw. Masasaktan ako niyan. Hindi na kita lalabanan muli, Mukuro. Ha? Lahat ng galit na alam ko ay bahagi na lang ng nakaraan. At sa tingin ko, hindi mo nakakailanganin yan ngayon. Ha? Mabilis nating naitapon ang lahat ng ating nakalipas. Nakakatawang isipin, hindi ba? Oo.
If you're just tuning in now, the Demon World Tournament is in full brutal swing, and every group is trucking forward at its own unpredictable pace. The combatants in Group C have already slashed their crop down to 2. At mayroon ang nanalo doon! Para sa Black D, nasa ikatlong laban pa lamang tayo doon ang magpanalo sa Black na yun! Tignan natin ngayon kung anong nangyayari sa Black D! Sige! Ayan na sila! Panoorin na natin yung atang laban na ito! Sa Black A naman, nasa ika-apat na laban na tayo at ito ay mas matagal kaysa sa mga nakaramang laban! Ang laban nila Shu at Souka ay tumatagal na ng ilang oras, pero wala pa sa kanilang sumusuko! Kung mapapatuloy ang sitwasyong ito, mahihirapan tayong pagpasyahan kung sino mananalo at matitira para sa huling bahagi at kung sino mananalo bilang kampiyon! At ngayon, balikan natin ang Black B! Mukhang yatang ang dalawang manlalaro ay handa na para sa ika-apat na laban nilang dalawa! Ang lahat ng aking kapangyarihan. Para sa ika-apat na laban ng Black D, dahil si Yomi ang isa sa tatlong makapangyarihang namumuno sa mundo ng mga espiritu, laban kay Eugene na nag-iisang anak ni Ryzen! Eugene! Huwag kang magpapatalo! Nakikita niyo ngayon sa malaking screen si Yomi! Siya, kasama si Mokoro at Ryzen, ang tatlong makapangyarihang namumuno sa mundo nito! Sa naunang laban, si Yomi ay lumaban sa kanyang anak na si Shura at ipinakita nila sa manonood ang isang tunay na mahusay na laban! Yomi! Talunin mo ang isang yacht na mula sa mundo ng mga tao! Sige, Master Yomi! Ipanalo mo ang mundo ito para sa lahat! Yomi! 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 Ito na ang hinihintay nila. Yomi! 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 Eugene! 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 Tumahimik ka na nga lang dyan! Yomi! Eugene! Yomi! 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 At ngayon, eto na si Eugene laban kay Yomi! Umpisahan na ang laban! Tunay ngang magkaibang antas ng aming kapangyarihan. Kahit paano ko pa ito isipin, ang kapangyarihan ko ay halos katulad lang sa anak niya si Shura. Kung ganon, ito ay parang laban ng isang bata at ng isang matanda. Sa ganitong kaso, hindi na kinakailangan magpigil pa. Pambihirang kapangyarihan. Oo, marahil hindi na siya kapareho ng Eugene na nakilala natin dati.
Si Eugene, nag-umpisa na ang laban. Umabot hanggang dito ang lakas na spiritual na kapangyarihan ni Eugene. Teka, Ano yon? para sa kaalaman mo, wala akong balak na sayangin ang lakas ko sa laban na ito. Ayos lang sa akin yon. What do you know? That kid may be a chip off his old man's block after all. You're right. That'd be just like Ryzen to flex his energy. Dahil sa taglay niyang kapangyarihan. Hindi na nakakagulat yun. Ang kanyang ama ay malakas at marahil ay talagang mahina ka lang. Hahaha! 8 taon na ang nakaraan mula nang huli tayong magkaharap. Ngayon, ibigay mo ang lahat! Humanda ka na at harapin ang iyong katapusan! Noon ko pa gustong sabihin sa iyo to, Suoka. Hindi bagay ang suot mong sombrero. Mukha kang katawa-tawa! Mukhang ang dalawang mga titinaglang ay inubuhos ang lahat ng kanilang spiritual na kapangyarihan sa laban sa pagkakahalintulad sa nangyayari sa Black Vicky na Eugene at Yomi! Ang galing! Kahanga-hanga! Ginagamit na mabuti ni Nupuro ang kanyang kapangyarihan sa laban. Hindi tama ito. Itinutulak si Eugene para mabigit sa linya. Biglang tumigil si Yomi! Buti ka niya napadikit si Eugene sa kanyang spiritual na linya pero tumigil siya! Bakit siya tumigil? Kung hindi siya tumigil, napinsalaan ng husto si Eugene. Si Yumi, gusto niya ng pisikal na paglalaban. Ano? Ah, ganun ba? Diyan magaling si Eugene, pero itutuloy kaya nila? Hindi naman kinakailangang maging ganito ang labanan nilang dalawa. Pero lagi naman ganito ang ginagawa ni Eugene sa kanyang pakikipaglaban. Tumanda ka, Yomi! Ah! Yun ay isang napakalakas na suntok mula kay Eugene! Yun ay tumama sa kaliwang pisngi ni Yomi! Tinamaan ko siya! Bumagsak si Yomi! Ah! Oh, nakita mo ba yun? Tinalo niya si Yomi sa isang suntok lang! Sandali! Anong ginagawa mo, Papa? Hindi mo maaaring tanggapin ang suntok na yan! Ano ba? Sa iba ka nalang magbiro tungkol sa akin! Kung sasadyain mo na magpatama ulit, lalo kang mapapahamak sa akin! Baka naman mawala sa ayos ang mukha ko kapag nilabanan kita ng manumano. Isang bagong karanasan ito para sa akin, Eugene. Ngayon pa lang ako natamaan ng ganun. Ganun pala ang pakiramdam. Hindi magtatagal at masasanay ka rin.
Nakakatakot dahil mukhang hindi biro yon. Kung ganun, umpisahan na natin. Tara na! Ang lakas ng kapangyarihan niya! Bumagsak si Eugene! Anong nangyari? Wala na akong lakas. Pakiramdam ko naubos na ang lahat ng kapangyarihan ko sa katawan. Ano nangyari? Ngayon si Eugene naman ang nagbibiro. Isang malakas na pagsugod nga yun, pero hindi sapat yun. Bakit? Ngayon ay ako naman ang pinaglalaroan mo, Eugene. Sabihin mo sa akin ang binabalak mo. Huwag mong sabihin wala ka nang may papakita ngayon para maituloy ang ating labanan. Sabihin mo, bakit kailangan kitang labanan? Ano? Nasisiraan ka na ba? Child! This was your idea that you set in motion! Naginis ang kakaibang laban ito! Pero di bale, parang may problema sa ikinikilos ni Eugene! O ano? Handa ka na bang lumaban ngayon? Hindi ko maintindihan. Pero, ayaw ko nang lumaban. Ha? Sinabi mong handa kang isuko ang lahat na ang gusto mo lang ay manalo sa laban. Tapos ngayon, ay umaatras ka na sa labanan. Ganyan nga ako. Ganyan nga ako lumaban dati. Pero ang totoo, si Taguro, si Sensui, ang tanging dahilan nyo ay ang humanap ng tatalo at pipigil sa inyo sa laban. Pero anong dahilan ko para lumaban? Maaari kayang naghahanap din ako ng tatalo sa akin? Nakakaawa ka. Ama ko. Bakit? Nakalimutan mo na ba, Eugene? Nakalimutan? Ang ano? Ano ang dahilan at nagpasimulo ka ng labanang ito? At nagawa mong iwanan pati ang babaeng minamahal mo? Hindi ko laban ang nangyaring yun. Hindi ako makakapayag na may magsasabi sa akin kung paano lumaban. 3 taon? Tama. Eksaktong 3 taon. Pero hindi natin alam kung anong mangyayari 3 taon mula ngayon. Ang dugo ko ay nasa iyo, Eugene. Kailangan piliin mo kung kanino ka talagang panig. Hindi ako maaaring bumalik pag hindi ko tinapos to. Tama na! At ngayon, mukhang ang mga manlalaki bumabalik na sa kanilang mga dating sarili! Mukha yata ang dugo dumadaloy kay Eugene na nagpasyang tapusin ang laban sa taglay ng tunay ng pagkatao! Hindi maganda ito para sa'yo. Naging mapilit ka na ituloy ang laban. At ngayon ay ginising mo ang dugo ni Raisen na nasa aking katawan.
Ikinararangal ko. Gusto ko talagang talunin si Ryzen at hindi ang kanyang anak na isa lamang tao. Pagsisisihan mo ito. Alam mo, lumalakas ako at gumagaling habang lumalaban. Aasahan ko yan. Tuloy na natin! Yun na sa wakas ang Rega ni Eugene! O baka napakalakas ang kapangyarihan kaya tawagin natin itong Spirit Shotgun! Sigurado akong nagdulot ito ng malaking pinsala kay Yomi! Pinoprotektahan ni Yomi ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang Spirit Shield mula sa lakas ng Spirit Shotgun ni Eugene! Ito ang aking spirit shield. Hindi mo ba nakitang ginamit ko ito nung naglaban kami ng aking anak na si Shura? Hindi! Baliwala yan. Tumahimik ka! Si Eugene ngayon ay tumitili ng sunod-sunod na Regan kay Yomi! Pero hinaharangan ng Spirit Shield ni Yomi ang Regan! Imposible ito. Hindi patas ang laban. Masyado malakas si Yomi para kay Eugene. Hindi ako maapektuhan yan. Ano? Tumugos ito! Paanong nangyari yun? Kapangyarihan? Ang kapangyarihan ni Eugene ay ang pinagsanib ng lakas nila ni Ryzen. Kombinasyon ng kapangyarihan na tanging si Eugene lang ang makakagawa. Hindi maaari. Hindi ito kapanipaniwala. Tingnan niyo ang marka ng dugo ng espiritu sa katawan niya! Nawawala ito, pati ang pinagsalim na enerhiya. Ang galing nito! Ang malaking spiritual na bola na itinira ni Eugene ay sinira ang Spirit Shield ni Yomi na nagdulot ng isang malakas na pagsabog sa Black Bee! Papa! Ano ito? Hindi man lang nasaktan si Yomi! Eugene! Pasensya ka na at kailangan kong gawin yun. Hanggang dyan na lang ba ang pinagmamalaki mong lakas, Eugene? Kung ganoon nga, ay hindi na ako nagtataka pa sa kapangyarihan na ipinapakita mo. Ako rin. Ganon din ang nararamdaman ko. Huwag kang mapipikon. Nagbibiro lang naman ako eh. Ibinuhos nila Eugene at Yomi ang lahat ng kanilang kapangyarihan sa pakikipagtunggali sa isa't isa. Sino kaya ang magwawagi sa mahigpit na labanang ito?